beloved Boss Mike Cervera. Buwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte. Kita nyo, mukhang kalalabas lang ho sa mental neto. Ano ba namang klaseng tanong yan, mga kababayan? Sinong si Raulo ang magbubuwis ng buhay para kay Sara Duterte nyo? Walang gagawa nun kundi ikaw lang, bobo. Idinadamay neto ang mga tao, mga kababayan, sa kabobohan, katangahan. Tingin ko, mga kababayan, nahanginan na ang utak neto. Oo, nahanginan na ang utak. Siguro sa kakaisip kung paano mapasikat yung sarili para maiangat, para makaupo bilang kahit senador. Oo, masyado hong desperado ang mga hakbang neto. Mga kababayan, ibubuwis nyo ba ang buhay nyo? Kayong mga mahal na mahal naming DDS. Oo, hindi namin kayo masisisi sa pagsuporta. Pero yung ibubuwis nyo yung buhay nyo, putang ina, nakakapagtaka. Kailangan nyo na talagang magpa-check up. Oo, dapat manawagan na tayo lahat na dapat ipa-check up itong putang inan to. At saka yan si putang inang Sara. Dapat, mga kababayan, yung mga yan, dapat pinapa-check up, dapat maglabas ng record kung nasa katinoan pa ba sila. Kailangan magpa-psychiatrist sila. Kailangan magpa-psychologist sila. Kailangan magpa-check up sila sa veterinaryo. Bakit veterinaryo naman? Bakit veterinaryo naman, Boss Mike? Baka mamaya kasi mga hayop na nagkatawan tao. Baka mamaya mga hayop na nagkatawan tao Di ba? So ngayon, mga kababayan ko, kailangan talaga natin tong ipatingin. Manawagan tayo. Maglabas kayo. Kaya pa ng kortal. Hindi na kaya, Arnold Lopez! Anong kortal? Hindi na kaya. Oo, kahit nga bendete kahit nga holy water, hindi nakakayanin ito panoorin natin, mga kababayan. Panoorin muna natin tong katangahan netong putang inan to. Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibuwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Tingnan nyo, mga kababayan, may sira ulo neto. Oo, albularyo, baka albularyo, kung buhay pa yung lolo ko, mapapagaling yan Diba? Kita nyo, mga kababayan, Handa ba kayo? Handa ba kayo? Halos manginig yung buong katawan, mga kababayan Diba ganyan yung mga na-exorcist? Tuloy. Tingnan Handa ba kayo? Tingnan nyo, sabi niya, handa ba kayo na ibuwis ang buhay ninyo? Wala hong mga wala hong sumagot, iisa lang Iisa lang ho yung na bola, Isa lang yung iba, ayaw hong umimik Siguro sabi ng mga tao dyan, putang inan to, si Raulo ba to? Ba't naman pati buhay, Bakit pa kasama pati buhay? Hindi ba pwedeng suporta lang? Bakit pati buhay idadamay? Kaya ho nauubos. Kaya nauubos ang mga taga-suporta ni Sara Duterte dahil sa ganyang mga klase na mga taga-suporta niya na hinahayaan ng mga organizer nila. Kasi mga kababayan ako mga kababayan, seryoso. Kung may susuporta sa akin, titignan ko muna kung makakabuti o makakasira Tama? Kung may utak ka, kung marunong ka, dapat ikaw mismo na susuportahan, titignan mo rin kung anong klaseng suporta ang kayang ibigay neto. Ako, mga kababayan, uulitin ko, kung ganyang klase ang magiging taga-suporta ko, hindi ko isasama. Hindi ko isasama. Hindi makakabuti para sa akin Hindi nakakabuti kay Sara yan. Dahil nga po,
mga tatanga-tanga, mga mangmang, itong natitira na mga taga-suporta ni Sara Duterte, no choice na siya. Pinagtsatsagaan niya na lang yung mga siraulo, mga baliw, mga tanga na taga-suporta niya. Nakuha nyo mga kababayan, yung naratibo? Pinagtsatsagaan na lang ni Sara Duterte lahat itong mga taga-suporta. Sino ang mga taga-suporta? Tignan nyo. Yung pong dalawang Marcoleta na piluka ang buhok. Yung sa Kongreso, yung anak, si Junior Marcoleta. Si Rodante Marcoleta. Parehas mga siraulo, mga putang ina. Kita nyo, nagmumukha ng tanga mga kababayan, pero parang enjoy na enjoy nila. Sino pa mga kababayan ko? Si Meow Meow. Siraulo rin. Sino pa? Buangson. Mga kababayan, kita nyo naman yung mga natitira na taga-suporta ni Sara Duterte. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, iniwan na ako ng mga kakampi. Balikan natin tong buang na to, mga kababayan, singit lang natin to para hindi tayo lumayo. Pasok! Ayan, mga kababayan, Pakinggan nyo. Iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga mga baliw. Nakita nyo? Iniwan na siya lahat daw ng kaibigan niya na mga politiko. Kaya yung mga natitira, yung pong mga tira-tira na may mga tama sa ulo. Ulitin ko, tignan nyo naman mga kababayan ko, ang mga natitirang taga-suporta ni Sara Duterte ay sino? Buangson, Meow Meow, Libiste, etong si malaki ilong na si Respicio, at sino pa mga kababayan? Yung mga si Bugris. Kita nyo yung mga taga-suporta, may mga tama ang ulo. Nakuha nyo? Mamaya balikan natin yan. Dito tayo sa baliw. Puntahan natin tong baliw, mga kababayan, pasok! Buwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte. Pininam. Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Kita. Gusto- Matao pa mo ha! Utang ina mo. Dahil daw siya, willing daw siya na ibuwis ang kanyang buhay. Utang ina ng kalokohan yan. Ito na, tuloy. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Walang Handa ba? Utang ina, ayaw nila sumama. Ito lang isa, ito lang yung, siguro panauhing pandangal ito. Merong meron hong, ano ba yung sinusuot nila? Yung medal-medalan, mga kababayan, sumagot. Utang ina nyo. Sige, tuloy. Ngayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte! Inulit pa. Inulit pa, mga kababayan, Inulit pa niya, walang sumagot. Walang sumasagot, walang sumasang-ayon. Walang sumasang-ayon, biruin nyo. Buhay nyo, aalay ninyo, ibubuwis ninyo kay Sara Duterte. Anong klaseng kabaliwan yan? Abay mga kababayan, may sira na ho ang ulo nyo talaga. Oo, sira na ho ang ulo nyo. Kaya nga sa survey mga kababayan sila nga ho talaga yung mga tao na pinakamababang uri, class E. Oo, yan yung mga dominante. Yan ho yung mga nagtatanggol kay Sara, yung mga buang, yung mga walang kakayanang mag-isip ng tama. Di ba mga kababayan, mga abnormal. Yung kulang na lang ho mga kababayan, maging taong grasa na yung mga yan.
Ganun ho eh. Tignan nyo mga kababayan ko eh. Sa expression ng mukha niya, sa palagay nyo, seryoso yan? Hindi. Tandaan nyo, kababayan ito ni Norman Mangusin. Manggagamit yan. Oo. Kababayan ni Norman Mangusin yan. Taga Isabela. Oo. At saka iisa ho ang bangas ng mukha nila. Tingin ko magkapatid nga ho sila ni Norman Mangusin eh. Tuloy. Ano yan, mga kapatid? Wala sumasagot. I-impeach na daw nila si VP Sara Duterte. Yan ako. Papaya ba kayo? Tangina mga kababayan, baliw to. Yun. Yun. Pero nagkakabayaran na sila sa house na yun eh. Alak ka ng put. Mga tanga talaga itong mga mokong na ito, na mga congressman. Alam naman nila na kapag natuloy yung impeachment trial, at bago magtapos yung impeachment trial, by legal strategy, pwedeng mag-resign si VP Sara Duterte. At yung impeachment proceedings magiging functus officio. It will have lost its purpose. Tingnan nyo yung itsura mga Putang ina. Yung gupit niya lang mga kababayan, makikita nyo na eh. Oh. Talagang may tama sa ulo eh. Oh. Tingnan nyo mga kababayan. Oh. Tingnan nyo yung itsura. Tingnan nyo. Di ba? Mga kababayan, ayun na. Sabi ko sa inyo, ulitin natin Ronnie D. Guzman, ano? Miss Au, Emma, Charlie Whiskey, Angelito Untalan, makinig kayo, Mga kababayan ko, ang mga kakampi ni Sara Duterte ay ganitong mga itsura na lang huyong natitira. Yan, tulad niyan. Na kung ikaw ay matinong tao, kung matino ka, kung matinuho kayo, yung mga DDS, alam nyo to eh. Yung mga DDS na iba, alam nyo to. Normal pa ba yung ganitong pangangatwiran? Ibig sabihin, alam na, matalino naman ito eh. Matalino, abogado nga eh. Alam nila na kayo ay mga mangmang at bobo talaga. Kaya nga, pinipilit namin kayong pinapaliwanagan. Alam nila na mahihina ang mga kokote nyo. Hindi nyo kaya na abutin at unawain yung mga bagay-bagay. Kaya para bang sinasabi nila, kami na ang mag-iisip para sa inyo. Yan. Ganyan na ang gusto nilang mangyari. Huwag na kayong mag-isip. Kung ano na lang yung sasabihin namin, yun na lang ang paniwalaan nyo, wala nang iba. Di ba, mga kababayan? Ganon ang gusto nila. O ngayon, sa mga alam ko namang matatalino pa, baka naman gusto nyong pilitin na lang. Sukdo lang mag-short circuit na yung mga utak nyo, mga putang ina nyo. Subukan nyo ho, kahit hindi ako magsalita, subukan nyong unawain yung pinapaliwanag na itong gago na to. Subukan nyo. Ano maiisip ninyo? Kung matino pa kayo magbubuwis kayo ng buhay para sa isang luka-luka. Putik na yan. Di ba? Bubuwis kayo ng buhay? Anak ng pating mga kababayan, talagang mga kababayan eto na ho yung nilikha talaga. Na buti pa tayo, inabutan talaga natin si Manong Bongbong, si Apo Lakay, Inabutan natin si Apo Lakay na hindi tayo pinabayaan na tayo maging bobo. Dahil kinumpleto mga kababayan ang laman ng sikmura natin. Diba? Boss, may send ako sa'yo na ikakaputok ng ugat mo. Diba? Ganyan sila. Ngayon, mga kababayan ko, ang pagbubuwis ba ng buhay, mga kababayan, para sa tao o para sa bayan? Kasi ang alam ko, bilang ako ay Pilipino na may pagmamahal sa bayan, ako po ay nangunguna na. Sasabihin ko na kaya kong ibuwis ang aking buhay para sa inang bayan.
Pero kailanman hindi ko ibubuwis ang aking buhay sa isang luka-luka, isang bobo, isang tanga na hindi marunong mag-computer na Sara Duterte. Tama? Siguro naman sasang-ayon kayo sa akin. Oo, tama? O kayong mga DDS na nandito ng mga spotter. Kayong mga sniper. Kanino nyo ibubuwis ang buhay? Sa isang luka-luka o para sa bayan? Sa para sa bayan. Lahat tayo sasang-ayon dyan. Basta sa para sa bayan, kaya nating ibuwis ang buhay natin. Pero para sa isang tao na luka-luka, siraulo, baliw, na kailangan magpa-psychiatrist at kailangan nating malaman yan. Dahil sa NBI nung inimbitahan, sabi niya ready siya lahat sa pagsusulit sa mga test. Kahit pa sa psychiatrist, hindi naman pumunta yan. Kaya manawagan tayo mga kababayan. Sara Duterte, ilabas mo ang resulta kung ikaw ba'y matino talaga. At isama mo na rin ang mga taga-suporta mo katulad ng potang inanto. Isinusuka ng Norte to. Karamihan, nako, ang Norte, ang lahat ng taga-Norte sinusuka tong putang inanto. Minumura pati kapitbahay nito. Kapitbahay niya, mga kababayan, minumura na siya. Yan, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko. So, sana nagigets nyo, no? Yung sinasabi ko. Ngayon, mga kababayan ko, tigil na natin tong isang baliw na to. Puntan naman natin yung isang baliw pa na taga-suporta ni Sara Duterte. Ayan, Yan, Yeah, meow. Meow. Meow, meow. Good afternoon, everyone. Bukas, balik na tayo sa Crocodile Farm. Kita nyo, mga kababayan, ha? Tignan nyo, mga kababayan. Ito yung mga taga-suporta ni Sara Duterte. Yung isa naman, si Guangson, hawak ko ang kabit. Kasama niya naman si Kati Binag. Sabi niya, hawak ko ang kabit. Tapos katabi niya si Kati Binag, mga kababayan. Sabi ni Kati Binag na lang, sabi ni Kati Binag, utang inan to, ako yata pinaparinggan. Sabi ni Kati Binag, habang kumakanta si Guangson, hawak ko ang kabit. Katabi si Kati Binag. Sabi ni Kati Binag, isip-isip siguro ni Kati Binag, putang ina mo, Guangson, ako yata pinaparinggan mo. Puro mga baliw, mga kababayan. Puro mga baliw. Eto, isa pa. Isa pang baliw. Mga kababayan, tignan nyo, itong mga ito, kung ano-ano na lang ang ginagawang pagpapapansin, mga kababayan, Oo. Ayan, Meow. 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 Meow, meow. Lagi na lang, sumunod naman sila, meow, meow. Grabe, mga kababayan. Ibang klase to, Randy Reyes, iba-iba. Tina Sales. Amanda Tory. Ibang klase. Ang lalaki ng mga sapak sa ulo ng mga ito. Saldi Magbalon, Noma, home cook. Ewan ko sa inyo. Ewan ko, mga kababayan, kung ano na nangyayari sa mga hayop na to. Good afternoon, everyone. Bukas, balik na tayo sa Crocodile Farm. Butahan na para sa impeachment at alam nyo, mga kababayan, pag sinabi nilang Crocodile Farm, yun po yung Kongreso. Pero mga kababayan ko, akala mo naman, walang bahid ng korupsyon ito. Yung tatay niya at pamilya niya, sangkot din sa malawakang korupsyon. Alam nyo, mga kababayan, ang hirap kasi, no? Ang hirap ng ganyan. Yung po bang nagmamalinis ka, pero galing ka rin naman talaga dyan. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na kahit na sintu-sinto ito o palabas niya lang na kunyari magsintu-sintuhan para hindi pagkamalang nagnanakaw? Alam nyo ngayon, dahil nga sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos,
O take note, dahil po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos o Munting Tinig, ay hinuhuli na ho, walang sinisino na mga magnanakaw, kaya kanya-kanya na ho sila ng kaparaanan. O tulad ho nito, mukhang guilty ito, kaya nagbabaliw-baliwan. Tama? Nagbabaliw-baliwan sila mga kababayan para hindi pagkamalang magnanakaw. Yung po yan, ako, mga kababayan, kung tatalasan lang natin ang ating isipan, hindi naman ko sinasabi na dumihan ninyo yung inyong pag-iisip, kung hindi talasan. Tatalasan lang ho natin ang pag-iisip para ho malaman natin kung ano talaga ang mga pakay ng mga yan. Our beloved Boss Mike Severa.